po sa ating lahat sa aking paghain ng aking kandidatura ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti sa kaliwat kanang korupsyon at higit pang korupsyon, kagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers at tumugon ako sa hamon ng hakbang maisog na pamunuan ang tunay na oposisyon. Ako ay naghain bilang isang independent candidate bilang pagkilala at pagsagisag na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang Ito na, nahanap ko na yung QR code. Pinadala ni Jing. Ayan na, nahanap ko na yung QR code. Isesend ko bukas sa inyo, mga hayop kayo. Oo, registration of online campaign platform. May 12, 2025. Oh, sa May 12. Ay, nakala ko ba April 15? Oh, basta yan. I-post natin yan dyan bukas. aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Ipagpapatuloy ko ang mga advokasya ng hakbang ng maisog, calling for transparency, accountability, peace and security in governance. At bagamat mabigat ang landas na tatahakin, panatag ko ang aking kalooban na higit na mas nakararaming Pilipino ang kasama ko dahil alam ko kayo ay pagod na sa korupsyon, sa droga, at marami pang korupsyon. Kaya't halina, samahan po niyo ko tungo sa good governance and war on corruption. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino people. Let's not give up on our fight against corruption. Thank you very much. Thank you, sir. Are there questions from the media? Yeah, go ahead. Inquiry.net, John. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, earlier, I picked up, you said that you represent the real opposition The real, ang tunay na oposisyon. as opposed to whom po, sir? Dahil wala na oposisyon. Maraming nagpo-post during na oposisyon and wala naman tunay na oposisyon. What about, sir, yung mga sa Liberal Party, sir? Do you consider them opposition or not? Do you? Do you? Ina nyo, magaling to si Vic Rodriguez. Taina, kupal to. Oo, pag tinanong mo to, Vic, kupal ka ba? Oo naman, kupal ako pag kinukupal ako. Kupal to pag kinupal mo siya. Puta, ito yung sinasabi ko. Ganito ka dapat, Philip Salvador. Taina, pag kinupal ka, kupalin mo rin. Sabi niya, sa tingin mo, yung Liberal Party, hindi ba yan, ano? Ikaw, ano sa tingin mo? Taina, may Liberal Party ba ngayon na binabanatang gobyerno? Taina, si Kiko Pangilinan nga eh. Mas dilaw pa sa dilaw. Hayop na yan eh. Makikipagtulungan daw siya sa gobyerno. Ang ina mo, ba't ngayon lang? Dapat noon pa. Diba? Ganun. Oo, ganun talaga dapat. Hindi pa pwedeng, hindi pa pwedeng malambot. In our present day and setting, do you consider anyone an opposition now? Tayo na, hindi sila nakasagot. Paano? Dilawan tae sila. Inquirer eh. Do you think that the liberal parties are not opposition? Gago, hindi kayo oposisyon. Puta ina, dilawan si Marcos. Pare-parehas kayo. Oh,
Next, kupal na na reporter. Thank you, sir. Okay. Thank you daw. Tangina nyo, kala nyo pag kupal, tayo na hindi nyo makukupal. Kaya nga ako, hindi nyo kayang kupalin Dahil mas kupal pa ako sa inyo Sandra Aguinaldo, GMA 7. Isa pang kupal. Tingnan natin anong tanong. Hi, attorney. Ngayon po na sabi nyo nga parang kayo yung mag-represent na real opposition. Pero po ba kayong nasaksihan while you were in Malacanang na katiwalian ayon nga po sa sinabi nyo na yung advocacy nyo to fight corruption? And sasabihin Ako nasasagot, tanga. Wala pa isang buwan to. Putangin na yan. Pagka panalo nila, sinibak nila kagad to. Anong sinasabi mo pa? Paano sila makakapagnakaw na isang buwan pa lang? Kaya nagdadala pa lang ng mga karsorsilyo nila yan dyan sa Malacanang. Tinanggal nila to kagad Bakit mo pa titignan yung nangyayari sa loob ng Malacanang? Putain, lumabas ka. Ang dami nangyayaring korupsyon. Tarantado rin to si Sandra Inutil 1.5 billion, 1.4 billion na flood control project budget per day. Putang ina niyan, binabaha yung Metro Manila. Anong tawag mo dyan? Inutil. Hindi si Sandra yun. Si Sandra ba yun yung mataba? Bright Naria? Ewan ko, hindi ko nakilala willing po ba kayo na isiwalat yun sa publiko? You covered us during the campaign, Sandra. And I think in the earlier part of my stint in the cabinet as the executive secretary. Ito naman si Sky. Nag-resign po yan si Atty. Vic. Putangin na, naniwala ka naman. Sinong gago? Ito pakinggan mo. Alam ko gusto nyo si Atty. Vic, pero real talk lang tayo, Sky? Sinong tanga ang nakipagpatayan ka para pagtakpan si Bongbong Marcos, yung kagunggungan ni Bongbong Marcos noong kampanya? Sinong ulol ang didepensa sa lahat ng kabalbalan nito? Siya lahat ang sumagot noong kampanya. Sinong tanga ang pag nanalo biglang aalis ka? Sinong gunggong ang gagawa nun? Nangampanya ako ng ilang buwan, halos walang tulog, sunog ka sa araw. Nag-organisa ka. Lahat ng paraan para hindi umaten ng debate, si Bongbong ginawa mo. Lahat ng tanong kay Bongbong na kabalbalan, sinagot mo. Yung mga panahon na binabati ko si Bongbong tungkol sa tax evasion case niya, si Vic Rodriguez nagtanggol sa kanya. Lahat nga ng mga, wala ngang interview si BBM noon. Wala ngang debating inatinan. Kung pwede nga lang, ito umatin ng debate. So, pinaglaban mo si Bongbong para manalo, tapos isang buwan magre-resign ka. Ano kami, tanga? Ubus ng buhok ni Atty. Vic kakatanggal. Huwag naman tayong tanga. Alam natin gusto natin ito si Vic Rodriguez, pero alam naman natin kung charot sa hindi. Ikaw, putay na, gumastos ka sa training. Di ba pag training nang nag-apply ka sa KFC, magti-training ka 2 linggo. Magti-training ka 2 linggo, bibili ka ng pantalon na maong at saka bibili ka ng t-shirt na puti. Pati yung hairnet mo sa'yo. Oo, wala kang sweldo noon, pakain ka lang ng fast food. 2 linggo para masanay ka sa kaha, masanay ka maglinis ng mesa, masanay ka maglinis ng kubeta, masanay ka magluto ng hamburger. O tapos kapag nakuha ka na, tapos na yung OJT mo, pasok ka na. Okay, pasok ka na. O, magtatrabaho ka na bukas. Tapos magre-resign ka. Sinong tangang gagawa nun? Sabi ko nga sa inyo, gumamit kayo ng sentido común. Hindi porket sinabi, yun ang totoo. Read between the lines. Siyempre si Sir ayaw niyang mapahiya. Ganito lang kasi yan Tatanggalin niyo ko? Pwede ba mag-resign na lang ako kaysa tanggalin niyo ko? Hindi ba ganyan yung ginawa nung kulapo na si Gloria, yung sinasabi na binibigyan daw siya 50 mil ni Inday? Noon nabisto nila Inday, anong ginawa niya? Alis na lang ako, ma'am. Huwag niyo na akong tanggalin, ako na lang ang aalis.
Tang ina, kaya nabubudol tayo. Ang tatanga natin eh. Di ba po tayo na yan? O sige, tuloy na natin to. Wag tanga ha. Bawal ang tanga. Oo, kaya kayo nabubudol eh. Oo, mga paniwalain kayo eh. Tari. And probably by now, most of you, if not all of you, know the reason why I have to leave the cabinet. Dahil sabi ko nga doon sa pahayag ko sa interview before, ang direksyon namin simula ng aking sinamahan ng kampanya muli ay patungo sa good governance at to temper the greed and to temper the corruption. At nakita ko na kabaliktaran yung aking na-witness, Sandra eh. Napakaraming counterflow at iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung to temper the greed, to temper the corruption. At the second question, please. Yeah. Hindi, kung gusto ko si Atty. Vic. Pero sa part na to na umalis ako kasi hindi ko nagugustuhan yung mga nakikita ko eh. Hindi mo ako madjo-joke time yan. Hindi mo papasakay dyan. Pero alam ko na ayaw mo na sa kanila. Oo, doon na lang tayo magbase. Oo, doon na lang tayo magbase. Ano po mong tanong? Yeah, Sherian Torres, ABS-CBN. Good afternoon, sir. Attorney Vic, ano lang, para lang... Ito, real talk lang ha. Oh, sinabi ko lang na ako, hindi ako naniniwala. Ako yun, ewan ko kayo. Ako hindi ako naniniwala. Yun lang ang aking yun lang ang aking basa-basa sa sitwasyon. Pero okay lang yan. Okay lang yan, Atty. Vic. Ganun talaga. Minsan talaga may mga nakakahiyang bagay na ayaw mong aminin. Oh. May dahilan yan kaya umalis. Ito naman si support, parang supot. May dahilan yan kaya tinanggal. May dahilan yan kaya tinanggal. Tsaka ito naman, sabi niya, parang si BP dati sa Team Unity. Diyos ko naman, bakit? Empleyado ba si BP ng presidente? Empleyado siya ng Malacanang? Hindi. Empleyado siya ng Taong Bayan. Ano ka ba? Diyos ko naman, support. Wag naman tayong... Sigurado ka? Si BP Sara dati Team Unity, putay na, hindi siya empleyado ng Malacanang. Hindi siya empleyado ni Bongbong. Empleyado natin siya. Hindi siya kayang ipatanggal ni Bongbong. Ay, Diyos ko, sabi ko na nga eh, delikado tayo sa mga ganitong klaseng utak. Sigurado ako, iboboto ng mga to si Amy. Bakit naghiwalay? Ano naman ngayon? Mag-asawa nga, naghihiwalay. Tanga ka ba? Bakit? Ikaw ba yung unang boyfriend mo? Yung unang girlfriend mo? Hanggang ngayon kayo pa? Di ba? Si Vic Rodriguez. Sino ba amo niya? Sino ba nag-hire sa kanya? Binoto ba siya ng Taong Bayan? Ewan ko dito sa mga pulahan na to. Ang gugulo ninyo. Tinanggap na nga kayo rito. Ang gugulo nyo pa. Matalino ka pa kay Tatay Digong. Anak ng putang ina, eto na. Eto na, putang ina, lumabas na yung Tatay Digong card. Putang ina niyan. Sabi ko na nga ba eh. So syempre, pag ginamit na si Tatay Digong, talo na tayo niyan. Si Tatay Digong na ginamit eh. Anak ng tinapay. Ay, Diyos ko po. Utang inang mga dating tanso talaga to. Para kayo si Pebbles, tangakero eh. Ay, ang tatangan nyo talaga. Diyos ko po. Sige na, ituloy na natin to. Mahirap makipagdiskusyon sa sa loyalistang nagtampo. Mag-disabuse yung mind ng mga nakakita. Can you explain to us yung close fist post nyo kanina while you were presenting? Kasi that's very identifiable to the former president.
Yeah, because we share the same position when it comes to the opposing the attempt to amend, revise our Constitution. And as you know, magkasama kami ni Pangulong Duterte sa hakbang ng maisog at ang aming ang isinusulong ay ang isang gobyerno may transparency, accountability, peace and security. And just before I go here, I was endorsed by President Duterte. Yan na. Huwag na kayo bumoto. Pagkutaki na sabi ko sa inyo eh. From a mile away, I can smell an idiot. I can smell an idiot from a mile away with just one note. Oo, sabi ko sa inyo, kaya kong hubaran lahat yan. O, kita mo, nahubaran natin. O. Huwag na kayong bumoto para di kayo mabudol. Talaga ba? Support, mag-ano ka na lang. Matulog ka na. Masyado na late. Minsan ang pagpupuyat, hindi nakakabuti sa utak yan. Nakakatuyo yan. Oo, ha? Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo eh. Malayo pa lang, alam ko na pagtanga eh. Oo, yung mga ganyan. Sabi ko sa inyo, ibang klase din mo. Sabi ko, mahuhubaran ko yan. Tatlong reply, mahuhubaran ko yan. Pak, labas, kita mo. Di wag na kayo yun, para hindi kayo mabudol. Magpatuli ka muna support, ha? Oo, magpatuli ka muna support. Pag natuli ka na, bumalik ka rito. Para hindi mabantot yan. As among his candidates, but I'm not running under PDP. Okay. So it's a personal endorsement of the former president? Well, yes, so, yeah. It's a personal endorsement by President Duterte, and I do not know what lies ahead. Probably, I'm open to being again, I don't have anything against Attorney Vic. I just don't believe na umalis siya. I just don't believe that. Pero anything, I'm listening. Ganun yan. Adopted by any political party. Sir, just one last. If and when it happens, you will be elected as a senator. What role are you going to play, or what role are you going to adopt inside the chamber? Will you be part of the so-called opposition? Are you going to expose what you've seen when you were still inside the cabinet? Not only what I've seen when I was inside the cabinet, but I think the more important thing that we should all oppose, whether elected or not, whether ordinary Filipino, sa tingin ko, dito magkakasundo tayong lahat. Yung talamak na korupsyon, at higit pa. Ganito. I believe na dahil nga isang buwan lang si Attorney Vic, hindi niya pa nakita talaga yung potensyal ni Bongbong na maging ulul. Hindi niya nakita yun. Kaya nga siya tinanggal na kagad kasi alam ng administrasyon na kapag nandito to, putay na hindi tayo makakalusot. Hindi tayo makakagawa ng katarantaduhan yung mga nakapalibot kay Bongbong. Hindi tayo makakagawa ng kagaguhan. Napakatalino nito eh. Pag nandito to, putay na mabibisto lang tayo. Kaya bago pa natin gawin lahat ng kahayupan natin sa Pilipinas, tanggalin na natin to. Ganun yun. Okay, thank you very much, Ryan Henry, ha. Mabuhay ka. Ganun to. Lumayas na to, pinalayas na nila to. Sinabi na lang na, sige na, para yung dignidad mo. Total, natulungan mo kaming manalo eh. Di ba? Natulungan mo kaming manalo eh. Sige na, mag-resign ka na lang. Basta ayaw namin sa'yo. Dahil pag nandito ka, putang ina, tinik ka sa lalamunan namin. Lahat ng mga katarantaduhan namin, hindi namin magagawa dahil sobrang galing mo at nakikinig sa'yo si Bongbong. Kaya sigurado ako na hindi papayag yun na gawin namin yung mga kagunggungan na yan. Kaya tinanggal to. Yun yung pinaniniwalaan ko. Yan ang totoo, Sky. Hindi niya pinalulusot lahat ng gusto ni Lisa Tanas ni sinasabi niyo kung totoo yan. Therefore, may nakaaway siya sa loob. Sino nakaaway niya? Kung nakaaway niya yung asawa, putsangin na. Pag sinarado ng asawa yung yung kuweba niya, di yari ka. Siyempre, pipiliin mo yung asawa mo over yung campaign manager mo.
Di ganun lang yun. Quits na tayo. Ganun lang yan. Therefore, tinanggal yan. Tinanggal yan kasi nga siya ang magiging tinik sa lalamunan ng mga kawatan sa na nakapalibot kay Bongbong. Kaya inuna nilang ineliminate yung pinakamalapit sa presidente. Ang talamak na korupsyon. And when I will be blessed by the mandate of the Filipino people, this is the role that I'll be playing. And if I have a way, if I can make enough alliances, we'll do away with resolution number 1, authorizing liquidation by certification. Pinag-awayan nila si TP kasi ayaw ni Atty. Vic si TP. Tanungin kita, Sky. Sky, tanungin kita, Si TP ba may posisyon na sa gobyerno? Kasi kung inalis siya dahil hindi makapwesto sa gobyerno si Thinking Pinoy, may posisyon na ba si TP ngayon sa gobyerno? Di ba wala pa din? And would that be, is it also safe to say that if you're going to be allied with, for example, with the majority bloc, you will try to get the Senate Blue Ribbon Committee? I will never be allied with the majority bloc. I am running because I... Question break. Kanino ba nanonood to madalas si Sky? Sabihin mo nga, because I will tell you who you are. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Saan nanonood? Bilis, break. Saan nanonood? Ilagay mo, bilis, ilagay mo. Ilagay mo, bilis. Paglapag mo dyan, no comment ako. Alam ko na kagad. Okay. Sige, play. Took up the challenge to lead the real opposition. Are there any more questions? Okay. Okay, Ian from Philstar.com. Wala akong sinabi. Sinabi ko lang, hindi kasi siyempre si Maharlika at saka si Vic, mag-close yan, kung sino-sino. Hindi ko naman, wala naman akong problema doon. Ano bang masama kung halimbawa tinanggal to o nag-resign siya? Ano bang diferensya noon? Ang importante ngayon, kasama natin siya na gustong labanan yung korupsyonan, kakurakungan ng mga nasa gobyerno. Yun ang importante. Maliit na bagay, pinalalaki nyo eh. Sinasabihan lang kayo na ito yung totoong nangyari. Ayaw nyo talaga ng... Kita nyo si Pebbles. Sabi ko sa inyo, di ba, ano yan, loyalista talaga yan? O ano nangyari? O di ba, hindi pa rin kayo natuto? Wala akong problema. Wala akong problema dyan. Kaila Maharlika. Paano ako dyan? Taas ang kamay ko sa mga ginagawa niya para sa bayan at sa pagbubukas ng mga isip ninyo. Pero ang sinasabi ko lang, yung kay Vic, yun yung opinion ko. Kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero ang ibig ko sabihin, eto si Vic Rodriguez, kakampi na natin to. Yun lang yun. Pero kung paano natin naging kampi to, I have my own opinion at meron akong kwento. Meron akong kwento. Mito, I believe tinanggal siya kasi nga sinasala mabuti ni Atty. Vic. Oo nga, sure ako dun. Siya ang tinik sa lalamunan. So bakit siya magre-resign? Tinik nga sa lalamunan. Tinanggal to, kaya lang sabi niya, I need to have a dignity. Graceful exit. Kaya siya na lang yung umalis kunyari or natutunugan niya na. Natatanggalin na siya. Kaya siya na lang ang kusang umalis. Ganun yun. May mga na-appoint si Marcos doon na gabinete. Maling akala ni Atty. Vic na good governance ang goal ni Marcos. Yun. Akala nito magtatrabaho ng matino. Pinagtanggol-tanggol niya pa. Kasi tinanong ko siya kung alam mo ba na abno ito? Ikakampanya mo ba? Sabi niya hindi. So let us stick to that. Let's stick to that. Yun, ha? Dami niyong kaek-ikan. Na-interview ko to. Ano ko ba kayo? Pakipasa lang po ng microphone sa likod. Salamat.
Yung man sinusumbong nyo dito na si Placido ayaw kay Bato at kay Senator Go, opinion niya yun. Kung ayaw niya, okay lang yun. Ganun talaga basta gusto nyo. Kung ayaw niya, tapos gusto nyo, o di just agree to disagree. Huwag kayong diktador. Kung ayaw nila kay Bongo, ayaw nila kay Bato, meron silang personal na reason, irespeto natin yan. O ganun lang yun. Hindi kayo dapat magaway-away para lang dahil lang ayaw niya kay ganito, ayaw niya kay ganyan. Dapat lahat tayo. Hindi pa pwede yun. Demokrasya tayo. Kung ayaw nila, respeto nyo sila. Basta ang importante, Duterte tayo lahat. Tapos. Huwag nyo nang isipin yan. Basta kakampi tayo. Friends to all, enemies to dilawan. And pulahan. Ganun lang tayo. Normal yan. Organic, sabi nga ni Bryke. Okay lang yan. Basta halimbawa, yung mga nagwa-vlog na identified as maisog, meron silang mga kandidato. Kanila yun. Nasa sa inyo yun. Putang ina kasi. Sinabi ko na nga sa inyo na kayo ang boboto. Huwag nyong ibase yung boto nyo sa ibang tao, sa vlogger o kung kanino. Kami, guide lang, reference lang, kayo pa rin ang masusunod. Kung ayaw nyo sa isinasabi nilang mga pangalan, huwag nyong iboto ganun. Kaya kayo nabubudol Kaya tayo nabubudol, naniniwala kayo. Ako maglalabas ako ng listahan ko dito at ilalagay ko kung bakit ko sila iboboto. Pero hindi ko sinabing iboto nyo yun, si Pastor Kibuloy lang ang iboto nyo. Si Pastor Kibuloy lang ang pinagpipilitan ko kayong iboto nyo sa tawagan nyo na akong diktador. Pero pag kay Pastor Kibuloy, iboboto nyo natin lahat yun. Mamatay na ang hindi bumoto. Tapos yung mga 2 pababa, kanya-kanya na tayo. Basta yung 1 si Pastor Kibuloy, ganun. Okay ba yun? Okay ba yun? Maganda yun, di ba? Yung 1, Kibuloy yun. Putang ina, ang hindi bumoto kay Kibuloy, mamatay na. Tapos yung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ayo, kanya-kanya na tayo ron. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ha? Basta si Pastor Q. Ang hindi bumoto kay Pastor Q, lumayas na dito. Ganun lang yun. Basta PACQ, number 1, number 2, kanya-kanya na tayo. Sabi ni Ella Andrade, number 1 ko si Marcoleta. Sige, number 1 mo si Marcoleta, number 2. Gusto mo ilagay mo sa number 12 si Pastor? Walang problema dun. Gusto mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bahala ka sa buhay mo. Number 12 si Pastor. Goods ako dyan. Okay? Diretso. Attorney, to clarify lang, how would you define what you're saying na real opposition na magiging kayo, if ever? Para lang po malinaw. Malinaw naman sa mga kababayan natin iyan, malinaw sa kababayan natin na walang nagsasalita sa gitna ng kaliwat kanan, talamak na korupsyon. Tama, punyeta, kahit kayong mga media, ganunin mo, bilis. Kahit kayong mga media, kayong mga kupal kayo, tangina, hindi nyo na pinansin na si John Rick Rimulya at saka si Boying nasa isang gabinete, magkapatid, mga tanga. Sabi ni Spade, wala sa listahan ko si Pastor. Di wala. Tangina mo, wala akong pakialam sa'yo. Tangina mo, hindi namin kailangan ng opinion mo. Kahit mamatay ka ngayon, wala kaming pakialam. Kahit matay ka sa salawal mo habang nasa MRT ka, wala kaming paki. Diretso. Laganap na droga at kriminalidad. Ay na mo, Spade, di ka mahal ng nanay mo. Hindi ka rin mahal ng tatay mo. Kaya wag ka dito maghanap ng aruga. Pumunta ka sa sa may Liwasang Bonifacio, maraming taong grasa doon. Singhutin mo yung mga singit nila. All elective positions, lahat ng mga elective posts at yung mga nahalal in the current Congress, whether Senate or House of Representatives, duty bound sila na pangalagaan ang interes ng Pilipino
hindi ng iisang partido, hindi ng kung sinong politiko, at higit sa lahat hindi ang interes ng mga oligarko. One last question from Rappler Dwight. Sir, you say you're fighting corruption. What can you say lang to people who might get the impression that it might be contradictory kasi you're now allied with a former president whose administration was also plagued with allegations of corruption? And to follow... Tangina mo, allegations of corruption pala eh. Tarantado talaga tong Rappler. Tangina yung mga Rappler kayo, mga tanga talaga kayo. Kung ako yung sasabihin ko, you said allegations of corruptions. Those are all allegations. Oh, so how can you say that they're corrupt? Tanga. Narinig mo sasabi niyo sa ongoing congressional investigation patungkol sa mga supposed anomalies na nangyari sa nakaraang administrasyon. Yung korupsyon, hindi yan inimbento ng kasalukuyang administration. Hindi rin yan inimbento ng administration ni Pangulong Duterte and the administrations before him. But ibang usapan na lalong pang palalain ang korupsyon sa iyong termino. As to your next question, what is mine? What is your view of the current congressional investigation that deals with the supposed anomalies that took place under the presidency of Rodrigo Duterte? Let the axe fall where it may. And I think even President Duterte is very, very emphatic about it. If you have something against him, file it in the case within the Pakyo ka. Kung ako, now, can I ask you a question? What can you say about the corruption today? Tatanungin ko, tingnan ko kung di mataiyan sa salawal. jurisdiction of the Philippines. Ma'am, last question, sir, last question lang. Ano po yung current relationship niyo with President Bongbong Marcos? When was the last time you talked? Does he know that you're running? Hindi na kami nakakapag-usap ni Pangulong Marcos. Ang huling usapan namin, I think, September of 2022. At hindi ko kinakailangan magpaalam kahit kaninong politiko sa aking desisyon na katawin ang tunay na oposisyon at ang interes ng mamamayang Pilipino. Yun. Alam nyo ba kung kailan yung September na yun? Nahuli sila nag-usap. Alam nyo ba kung kailan yun? Nung namatay yung nanay ni Atty. Vic. Doon yun. Ay, ewan ko. Sino ba yun? Hindi yata pinuntahan si hindi yata eh. Diyos ko po. Ito, pakinggan nyo. Ito maganda. The next performance will start momentarily.